Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa punto ng ating buhay ay dumarating tayo sa sandali kung saan ay inaakala natin na ang pagsisimula ng panibagong yugto sa ibang bansa ay maghahatid sa atin sa isang masaya at masaganang buhay. Pero paano kung ang inaakala mong isang masaya sanang buhay ay maging bangungot pala na yung dadalhin sa panghabang buhay? Dear Papa Dudut, binabati ko po kayo at ang inyong mga tagapakinig. Isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Cassandra, hindi ko tunay na pangalan. Ako po ay 40 years old na, may bahay at ngayon ay kasalukuyang naninirahan dito sa probinsya ng Samar. Bago kami nanirahan dito sa aming tinutuluyan ay sa Amerika po kami nanirahan ng aking afam na asawa. Dito na nga kami sa Samar nagkaanak nang dahil noong nasa Amerika kami ay may isang kaganapan sa aming buhay na siyang nagpabago sa aming mga pananaw. Kung ano ito ay ito po ang siyang nais kong ibahagi sa inyong programa. Nagsimula ang aking istorya nung ako ay nagtatrabaho pa lamang bilang isang kasambahay sa isang mag-asawang kano. Yes, OFW ako sa bansang Amerika. Matatanda na ang aking mga amo ngunit masasabi ko na mababait silang tao. Habang nasa ibang bansa ako ay sila ang nagsilbing pamilya na siyang sandalan ko sa panahon ng aking pangungulila sa aking tunay na pamilya. 5 taon lamang ang aking kontrata sa kanilang mag-asawa noon pero dahil nga sa nagustuhan nila ang aking serbisyo ay dinirektang hire nila ako. Pagbalik ko nga sa kanila ay malugod nila akong tinanggap at binigyan pa nga ng pagkakataon na magkaroon ng green card upang kung gugustuhin ko ay doon na ako manirahan pagkatapos ng aking isa pang kontrata. Habang naroon nga ako ay dito ko nga nakilala ang aking napangasawa na itago na lang natin sa pangalang Haynes. Nakatira lamang siya sa katabing bahay at binatang binata pa. Halos kaedaran ko nga lang din siya na nasa late 20s na ng mga panahong yon. Noong una ay hindi ko pa sana i-entertain ang kanyang panliligaw ngunit nakita ko naman ang sinserong damdamin niya at panunuyo. Kaya naman sa loob ng 1 taon na kanyang panliligaw ay sinagot ko din naman siya. Tuwang-tuwa naman ang aking mga amo at talaga namang todo suporta rin sila sa aming dalawa kahit mga mangangahulugan nito na hindi na ako magtatrabaho sa kanila. Plinano na naming dalawa ni Haynes ang lahat kung paano aayusin ang aking green card upang permanente na ngang manatili doon bilang kanyang asawa. Magkaiba kasi ang proseso nito pagdating sa employment at sa pag-aasawa. Hindi ko man inaasahan ang ganitong naging takbo ng aking buhay. Ay naging masaya naman kami. Para sa akin, ang pagbuo ng pamilya ay napakasayang desisyon. Sapat na daw ang mga panahong ginugol ko doon upang matulungan ko sila, sabi ng aking mga naging amo. At napapanahon na nga daw upang unahin ko naman ang aking sarili. Ang kapatid kong nakatapos na sa pag-aaral ang siya naman daw bahala sa aming mga magulang at sa iba pang mga kapatid ko. Sa totoo lamang po kasi tulad ng ilang mga OFW, ang plano ko lamang talaga noon ay maghanap buhay upang makaginhawa sa buhay.
hindi lamang ako kundi maging ang aking buong pamilya. Kaya naman tila isang bonus na nakilala ko ang lalaking magpapatibok ng aking puso. Madaming proseso ang aming pinagdaanan bago tuluyang makuha ang green card sa akin, Papa Dudut. Sa loob ng mga panahong naghihintay kami ay nanatili akong nagtatrabaho sa mag-asawang Kano. Nang sa wakas ay matapos na nga ang pag-aasikaso sa aking green card, ay doon lamang ako tumigil sa pagtatrabaho sa kanila. Hahanapan ko sana sila ng bagong makakasama sa bahay ngunit mas pinili nilang manatiling walang kasama doon. Kaya naman kahit mag-asawa na kami ni Hines ay binibisita ko pa din sila paminsan-minsan dahil doon lang naman kami nakatira sa bahay katabi nila. Naintindihan naman ako ng aking asawa at thankful ako dahil suportado rin niya ako sa aking kagustuhan. Ang ginagawa ko ay bilang pagtanaw na rin ang utang na loob sa dalawa dahil nga sila ang nagsilbing pangalawa kong pamilya dito. Naging masaya naman ang aking pamumuhay doon at masasabi kong medyo nakagagaan ang aming buhay na mag-asawa dahil kahit papaano ay nakapagpapadala pa din ako ng tulong sa aking pamilya. Akala ko ay tuloy-tuloy na ganito na ang aming buhay at walang anumang magiging aberya. Ni sa hinaga, Papa Dudut, ay hindi ko inaakalang maaari palang mabago ito ng isang insidente na hindi namin makakalimutan. Isang gabi habang nasa kasarapan kami ng tulog ni Hines ay naalimpungatan kami mula sa ingay na nanggagaling sa bahay ng mag-asawang Kano. Hindi naman nabago ang ganito dahil minsan ay kapag nag-aaway ang dalawang yun ay sobrang ingay talaga nila. Para mga Pinoy din na nagbabatuhan ng mga gamit at nagsisigawan. Kaya naman hinayaan lamang ni Hines ang mga ito at bumalik sa pagtulog. Kinabukasan ay nagulat na lamang kami nang may mga sirena ng pulisya ang umalingaw-ngaw sa aming lugar. Napabalikwas talaga kami ni Hines nang bangon dahil halos nasa tabi ng bahay lang namin nang gagaling ang ingay na yon. Agad-agad kaming nag-ayos at lumabas ng bahay. Pagdating namin doon ay ilang mga kapitbahay na rin namin ang nakaabang sa kung ano ang nangyayari. Biglang kumabog ang aking dibdib nang makitang ang hinintuan ng mga police cars at ambulansya ay ang bahay ng mag-asawang Kano na dati kong inaalagaan. Habang naghihintay kami ay hindi ko maiwasang hindi mag-isip ng maganda. Ilang sandali pa nga ay lumabas ang mga medics na nadala ang dalawang stretcher na may lamang dalawang katawan na wala ng buhay. Parang nanghina ang aking tuhod sa aking nakita. Ang dati kabiruan ko lamang na mga individual ngayon ay mga malalamig ng bangkay. Hindi ko napigilan na mapaiyak sa mga nangyari. Hindi naman agad namin nalaman ang dahilan kung bakit nasawi ang aking mga dating amo. Ngunit may mga usap-usapan na nilooban ang dalawang matanda batay na rin sa nakitang gulo sa kanilang bahay. Ang nakakita daw dito ay ang nagdi-deliver ng dyaryo sa kanila. Naiwan daw kasing nakabukas ang pintuan ng bahay ng mga ito. Dala nga din ng pagtataka niya ay pumasok siya. At doon nga niya nakita ang estado ng bahay kaya naman agad siyang tumawag sa kinakaukulan. Ito na nga ang tagpong gumising sa amin ni Hines. Kaming mga kapitbahay nila ay sising-sisi dahil napagtanto namin na marahil ang ingay na gumising sa amin noong alanganing oras ng gabi ay ang nagaganap na palang nakawan sa loob ng bahay nila. Mas nakumpirma pa namin nang may mga pulis na nagpunta sa aming lugar upang magtanong tungkol sa mag-asawa. Gaya ng kung may anak ba ang mga ito na maaaring mag-claim ng kanilang mga katawan. Tinanong din ng mga ito kung may kaaway daw ba ang dalawa dahil brutal daw ang pagkakapaslang sa mga ito bukod sa ninakawan pa sila. Mas lalo tuloy akong nakaramdam ng guilt dahil sa aking mga narinig. Sinabi ko naman sa kanilang lahat ng aking mga nalalaman magmula sa ikinuwento sa akin ng mag-asawa. Nang nag-iisang anak nila ay itinakwil na nila dahil sa hindi magandang ugali nito.
at panay ang hingin ng pera sa kanila dahil sa bisyo. Matagal nang hindi pumupunta ang naturang anak ng mag-asawa, kaya naman sinabi ko sa mga pulis na imposibleng eto ang gumawa noon dahil sino ba namang anak ang gagawa ng ganong karumal-dumal na krimen sa kanilang mga magulang. Ngunit dahil nga sa wala ang anak nito, ay nagpasya kami ni Hines na kami na ang bahala sa katawan ng dalawang matanda. Mabuti na nga lamang at pumayag ang mga pulis dahil wala ding immediate family ang dalawa bukod nga sa kanilang hindi mahanap na anak. Ibinuro lang kanilang bangkay sa bahay namin ni Hines dahil hindi pa pwedeng puntahan ang kanilang bahay hanggat wala pang sagot sa investigasyon ng mga pulis. Marami sa aming mga kapitbahay ang nagpunta sa kanilang lamay. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng pagkawala nilang dalawa dahil itinuring ko na nga ding mga magulang ang mga ito. Dahil nga alam ni Hines na pagod din ako sa magdamag na pagbabantay doon, ay inutusan niya muna akong magpahinga sa aming silid. Siya na raw muna ang bahala doon sa pagtanggap ng mga bisita. Agad ko namang sinunod si Hines dahil ramdam na ramdam ko na ang pagod. Naligo na muna ako bago ko nang isipang magpahinga. Paglabas ko ng banyo ay napatingin ako sa gilid ng bintana ng aming bahay. Tanaw kasi mula doon ang bahay ng dati kong amo. May bintana din sila dito kaya naman kapag bukas ito ay tanaw mo din ang loob ng kanilang tahanan. May puno din na nakapagitan sa amin. Pagsilip ko nga sa bintana ay medyo nagtaka pa ako dahil bukas na bukas ang bintana ng mga ito. Hallway lang naman ang makikita doon pero nakapagtataka pa din na makita itong bukas. Hindi ko naman din sana iindahin ito dahil baka naman nakalimutan lamang itong isarado ng mga pulis. Ngunit laking gulat ko nang biglang bumukas ang ilaw sa bahaging yon. Isa lamang ang ibig sabihin nito. May naglalakad malapit dito kaya naman bumukas ang automatic na ilaw. Nagdadalawang isip pa ako noon kung tatawag ba ako ng pulis dahil may nakapasok sa bahay nila. Pero naisip ko na baka naman umuwi ang anak ng mga ito dahil nabalitaan ang nangyari sa kanyang mga magulang. Hinintay kong pumunta sa may bandang bintana ang sinumang naroroon upang malaman ko ang aking gagawin. Pero ilang minuto na ang lumipas ay wala pa ding nagpupunta sa bahagi na yon ng bintana. Medyo kinakabahan na ako ng oras na ito at tatawag na talaga ng pulis nang walang ano-ano'y nagpatay sindiang ilaw sa kabilang bahay. Tapos ay bigla na lamang itong namatay ng kusa. Kumakabog naman ang dibdib ko sa aking nasaksihan. Dahil sinong baliw naman ang nakapasok sa bahay na yon at ganon ang ginagawa nito. Akmang aabutin ko na ang aking cellphone upang tumawag ng tulong ngunit sa gilid ng aking mata ay nakita kong bumukas na naman ang ilaw doon. Dahan-dahan kong tinignan ang bahaging yon. At talagang napasigaw ako ng malakas nang makitang sa bintana ay nakatayo ang babaeng amo ko at nakatingin sa akin ng matiim. Ang puti na nitong buhok ay tila nangingitim na dahil sa mantsang nakadikit dito. Ayaw ko nang isipin kung ano man ang mantsang yon. Pero may ideya na ako sa kung ano ito base na rin sa nakita kong sugat sa ulo niya noong kinuha namin siya ng aking asawa sa morgue. Bumubuka ang bibig nito na tila may naisabihin ngunit hindi ko naman maintindihan. Muling nagpatay sindi ang ilaw sa bahaging yon. Nakanganga na lamang ang amo kong babae. Sabay turo sa akin. Matapos ng huling pagpatay sindi ng ilaw dito, ay nawala na ito na parang bula doon. Ilang minuto lamang ang lumipas noon pero parang kalahating bahagi ng buhay ko na ang lumipas sa aking nasaksihan. Agad akong buwaba at hinanap si Hines. Nakita ko naman kaagad siya na nakikipag-usap sa iba naming kapitbahay. Nang makita niya akong tila natataranta ay agad niyang tinanong kung ano ang problema. Ikinuwento ko sa kanyang naganap pero dahil nga sa hindi naman naniniwala sa mga multo ang mga Amerikano ay pinagpalagay ni Hines na dala lamang ng aking pagod at guilt ang nakita ko. Hindi ko na rin naman ipinagpilitan pa ito. Naisipan kong posible nga
Nadala lamang yon ang aking puyat at pagod sa mga nakalipas na araw. Pero may isang bahagi ng aking isipan na nagsasabi sa akin na may ibig sabihin ang bagay na nakita ko. Hanggang sa mailibing na nga ang aking mga amo at nanatili sa aking isipan ang naganap na yon. Ilang araw nga lamang ang lumipas ay kumatok muli sa aming pintuan ang mga pulis. Nagkaroon na raw ng linaw ang kaso ng dalawa. Ayon sa kanila, ang anak nga nito ang siyang may gawa ng krimen at ngayon nga ay pinaghahanap na siya. Binilinan nila kami na mag-ingat daw at baka umaaligid pa din ang taong ito. Nakakalungkot lamang isipin na makakaya pala itong gawin ng sariling anak nila. Malayo sa kultura nating mga Pinoy na mapagmahal sa kanilang pamilya. Dahil nga sa nangyari ay pinag-ingat ako ng aking asawa. Lalo pa nga at madalas ay nasa trabaho siya. Hanggat maaari daw ay huwag ako magbubukas ng pintuan sa mga hindi ko kakilala. Mas maganda na raw ang sigurado. Sumang-ayon naman ako dito. Kahit pa nga madalas ay nakaka-boring sa bahay, ay doon pa rin ako nag-stay dahil mas safe doon. Pero minsan ay palagi talaga kahit nasa sarili mong bahay ka. May mga pagkakataon na hindi ka pa rin ligtas, lalo na kung ang nais na bumisita sa iyo ay hindi naman tao. Tanghali noon at kasalukuyan akong umiidlip nang makarinig ako ng mahihinang yabag mula sa labas ng aming silid. Medyo loading pa nga ang utak ko noong una dahil nga antok na antok pa ako. Ngunit nang mahimasmasan ako sa aking antok, ay napatayo agad ako sa aking pagkakahiga. Walang tao sa bahay bukod sa akin kaya imposibleng may maglalakad sa labas ng aking silid. Marahan ako naglakad patungo sa may pintuan at idinikit ko ang aking tenga sa may pinto. Pinakinggan ko kung naroon pa rin ang naririnig kong naglalakad. Wala naman akong narinig na naglalakad ngunit napalitan ito ng mahinang pag-iyak. Boses babae ang umiiyak na yon. Naging kampante ako kahit papaano na hindi ito ang anak ng aming namayapang kapitbahay. Gayunpaman, hindi pa din mawala ang aking kaba dahil may nakapasok na kung sino sa aming bahay. Hindi ko man kilala ito ay mukhang may nararamdaman siya upang umiyak ng ganon sa labas ng aking silid. Kaya naman kahit natatakot ako sa posibleng mangyari sa pagbubukas ko ng pintuan ng kwarto, ay binuksan ko pa rin ito, Papa Dudut. Mabilisan pa nga ang ginawa ko upang hindi agad makatakbo ang sinumang individual na naroroon. Pagkabukas ko ng pintuan ay wala akong nakitang sinumang tao na umiiyak. Nagpalinga-linga ako ng tingin at doon nga sa may side pababa ng hagdanan ay nakita ko na may paang tila pababa. Mabilis naman akong tumakbo patungo doon upang mahabol ang taong pumasok sa aming bahay. Pagdating ko sa bungad ng hagdanan ay muling nawala ang taong sinusundan ko. Medyo nagtataka na ako ng time na ito dahil napakabilis namang maglakad ng mga kung sino mang tao na ito. Tuwing hahabulin ko kasi siya ay bigla na lamang siyang nawawala. Nagpupunta sa bandang gitna ng hagdanan upang silipin sa ibaba kung naroon na ba ang babaeng umiiyak, ngunit muli ay wala ito doon. Napapakamot na talaga ako sa aking ulo ng mga oras na ito, Papa Dudut. Mukhang pinaglalaruan ako ng sinumang trespasser na yon. Bababa na sana ako ng hagdanan nang mula sa itaas ay marinig ko ang isang mahinang bulong kung saan ay tinatawag ang aking pangalan. Malamig ang boses nito at parang pamilyar pa nga sa akin ang kanyang boses. Kaya naman, agad akong napalingon sa pinanggagalingan ng tinig na yon. Literal na napanganga ako nang makita ko na nasa tuktok ng hagdanan ng amo kong babae.
Nakatingin sa akin habang tila nililipad-lipad ng hangin ang kanyang puti at mahabang buhok. Sugatan ang kanyang muka at katawan, pero ang pinaka nakakatakot ay ang tila hindi pagtigil ng agos ng dugo mula sa kanyang sugat sa ulo. Nakatingin lamang siya sa akin habang paulit-ulit na binibigkas ng kanyang mga labi ang aking pangalan. Unti-unti akong umatras paibaba, Papa Dudut. Hindi ko kasi alam ang aking gagawin at hindi naman ako maaaring tumakbo pataas dahil nandun nga siya. Tila napansin naman ito ang aking ginagawang paghakbang dahil nang muli kong inatras ang aking paa at tila napansin ito ang aking ginagawang paghakbang dahil nung muli kong inatras ang aking paa ay galit itong tumingin sa akin. Nakita ko na hingal siya at tila galit na galit. Ilang saglit pa nga mula sa itaas ay bigla siyang sumigaw at literal na lumipad patungo sa aking kinakalagyan. Tanging pagsigaw lamang ang aking nagawa dahil sa bilis na mga pangyayari, Papa Dudut. Hinawakan nito ang aking magkabilang balikat sabay tanong sa akin ng "Why didn't you help us?" Why? Paulit-ulit niyang tinatanong ito sa akin habang galit na umiiyak. Ang takot na kanina ay nararamdaman ko. Ngayon ay napalitan ng pagsisisi. Mukhang binibisita niya ako dahil ng mga panahong kailangan nila ng tulong na mag-asawa ay hindi man lamang ako sumaklolo sa kanila. Naiyak ko na lamang na nasambit ang salitang sorry habang nakayuko ako. Hindi ko yata kayang tignan ang kanyang muka dahil ako mismo ay walang mukang maihaharap sa kanya. Paulit-ulit ang ginagawa kong paghingi ng tawad sa kanya dahil sa binabaliwala ko ang ingay na aking narinig ng gabing yon. Naintindihan ko kung bakit siya nagagalit sa akin, Papa Dudut, kaya naman matatanggap ko kahit na saktan niya ako. Dahil pakiramdam ko ay deserve ko naman na maranasan yon. Ilang saglit pa nga ay naramdaman ko na tila nawala na ang bigat sa aking balikat. Doon pa lamang ako naglakas ng loob na mag-angat ng tingin. Pagtingin ko nga ay wala na din siya doon. Napaluhod talaga ako ng mga oras na yon at doon humagulhol ng pag-iyak. Damang-dama ko ang sama ng loob ng mga multo sa akin sa hindi ko nagawang pagtulong sa kanila. Alam ko sa sarili ko na wala din naman akong magagawa ng mga panahong yon, pero kung hindi namin binaliwala ang narinig naming ingay, nang gabing pinaslang sila ay posibleng nakatawag pa nga kami ng tulong at nailigtas sila. Hindi na din naman ako makakatulog, kaya naman doon na lamang ako sa sofa namin napaupo at nagmuni-muni. Hanggang sa makauwi nga galing sa trabaho ang aking asawa ay ganun lamang ang aking itsura, nakatulala at parang wala sa sarili. Pagdating ni Heinz ay napansin niya agad na parang hindi ako okay. Kaya naman niyakap niya ako habang binubulungan ng it's okay, it's okay. Dito na muli akong naiyak, binanggit sa kanya ang mga nangyayari. Alam ko na posibleng hindi maniwala sa akin ang aking asawa. Ngunit nais ko pa din pong i-open up sa kanya ang lahat. Lalo na ang nararamdaman kong pagsisisi. Nasa isipan ko noon na hindi nagdalawang isip ang mag-asawang amo ko na tulungan ako. Ngunit ako ay wala man lang naibalik na tulong sa kanila. Pinakinggan lamang niya akong umiiyak, Papa Dudut. Nang gabi na okay ay sinabihan niya ako na naniniwala na daw siya sa akin na nakikita ko ang dati kong amo. Nakita niya ang bakas na mga kamay na nasa aking balikat na imposibleng ako ang gumawa. Nang banggitin niya ito ay doon ko lamang napagtanto na meron ngang bakas ng kamay sa sinasabi niyang bahagi ng aking katawan. Isa pa daw ay noong nakaraang gabi nga, pagbaba niya sa aming kusina upang uminom ng tubig, ay nakita niya sa bintana na may taong nakatayo sa labas ng aming bahay. Nakasuot ito ng nightgown at diretso lamang na nakatayo sa gitna ng daanan. Ngunit nang may dumaan nga daw na sasakyan doon
at mailawan ito ay bigla na lamang naglaho. Naniniwala siya na ang nakita niya at ang nakita ko ngayong araw ay iisa lamang, Papa Dudut. Upang manatili ang pagpaparamdam nito sa amin ay nagpa siya ang aking asawa na pumunta kami sa puntod ng mga ito at doon ay sinserong humingi ng tawad. Pumayag naman ako sa kanyang gusto kaya kinabukasan bago pumasok sa kanyang trabaho si Hines ay nagpunta kami sa puntod ng dati kong mga amo. Doon ay buong puso kong nilabas ang aking pagsisisi at paghingi ng tawad sa kanila. Habang nagdarasal nga ako ay nararamdaman ko ang malampyos na haplos ng hangin sa aking pisngi. Mas lalo akong naiyak dahil batid kong pinatawad na nila ako. Batay sa pagpaparamdam na yon sa akin. Kahit papaano ay gumaan naman ang aking pakiramdam. Matapos nga, Papa Dudut, naming magdasal ay dumiretso na ang aking asawa sa kanyang trabaho. Muli ay binilinan niya ako na huwag basta-bastang magbubukas ng pintuan sa hindi ko naman kilalang individual. Dahil hanggang ng mga panahong yon ay hindi pa din nahuhuli ang anak ng mag-asawa. Pagka-uwi ko nga ay agad ako nag-lock ng pintuan at nag-asikaso sa aming bahay. Kasalukuyan nga akong nagluluto ng aking tanghalian nang makarinig ako ng kalabog mula sa silid naming dalawa ni Hines. Nagtataka ko namang inakyat ito dahil baka may kung anong peste na ang nakapasok doon. Pagbukas ko ng pintuan ng aming silid ay una kong napansin ang nakabukas na bintana. Sa aming kwarto, mukhang nakalimutan itong isarado ni Hines kanina nang umalis kami. Nakakaramdam na ako ng kaba ng mga panahong ito, Papa Dudut. Lalo pa nga at nakita kong nananatiling bukas ang bintana sa bahay ng aking dating amo. Nakikiramdam ako sa aking paligid. Tinitignan kung may nakapasok na kung sino mula doon. Nang makasigurado ako na wala ng tao sa aming silid, Papa Dudut, ay mabilis kong sinarado ang mga bintana. Palabas na sana ako ng aming silid nang may mapagtanto ako. Doon kasi sa sinasarado kong bintana namin ay may napansin akong dumi. Muli kong binalikan ang bahaging yon ng aming silid at sinuri. Tama nga ang aking hinala, may bakas ng dumi doon na mula sa isang sapatos. Kumabog talaga ang aking dibdib dahil ngayon ay sigurado ako na may nakapasok sa aming bahay. Mukhang ginamit nitong tungtungan ang sanga ng malaking puno na malapit sa aming bintana. Kung sino man ito ay wala na akong balak pa na alamin yon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makatawag ng tulong. Hindi ako nagpahalata na napansin ko ang bakas na yon sa bintana at nagkunwari ako na nagpapahangin lamang upang hindi maalerto ang kung sino mang nagmamasid sa akin. Ang hinala ko ay sa aming closet siya nagtatago dahil nakaawang na ito ng kaunti kahit na alam kong sinarado ko ito ng maayos kanina. Natural ang pagkilos ko at mabilis na binaybay ang daan patungo sa pintuan. Malapit na sana ako sa pintuan nang bigla kong marinig na bumukas ang closet namin. Agad kong nilingon ito at doon ay nakita ko ang isang medyo nasa late 30s na lalaki na nakatingin sa akin at nakangiti. Hindi ko na kailangan pang alamin kung sino siya dahil sa features pa lamang ng kanyang mukha ay alam ko na ito ang anak ng aking mga amo. Kamukhang kamukha kasi siya ng amo kong lalaki noong kabataan nito. Hindi ko na hinintay kung ano ang kanyang gagawin. Nagmamadali kong binuksan ang pintuan ng aming silid at nanakbo palabas doon. Ramdam ko na mabilis niya akong sinundan kaya naman mas binilisan ko ang aking takbo. Malapit na sana ako sa hagdanan nang maabutan niya ako. Sinabunutan niya ang mahaba kong buhok habang pinipilit niya akong hilahin pabalik sa kwarto. Nagpupumiglas naman ako at nanlalaban sa kanya. Kahit pa nga nanghihina na ang aking mga tuhod sa sobrang takot sa kinakalagyan kong sitwasyon ng mga oras na ito. Pinilit kong makawala sa kanya kahit ramdam ko na ang hapdi na ng aking anit ngunit sadyang malakas siya. Kaya naman mabilis niya akong nadala pabalik sa kwarto. Doon ay inihiga niya ako sa kama at dinukot niya ang dala niyang kutsilyo. Tila baliw na siya sa kanyang pagkakangiti. Ako naman ay naiiyak
dahil pakiramdam ko ay doon na magtatapos ang aking buhay dahil nga sa hindi ko magawang makapanlaban sa kanya. Ano ba naman kasi ang laban ko? Ng isang maliit na katawan sa malaki at matangkad na individual na ito. Akmang uundayan na niya ako ng saksak nang bigla itong matigilan. Namumutla siya at mabilis na umatras palayo sa akin. Nagpasalamat naman ako na hindi niya ako natuloy nasaktan. Ang pinagtataka ko naman ay kung bakit ganon ang kanyang reaksyon. Nang tumingala ako sa aking ulunan ay doon ko napagtanto ang dahilan ng kanyang pagkatakot. Sa uluhan ko kasi ay nakatayong parehas ang aking dating mga amo. Galit na galit ang mga itong nakatingin sa kanilang anak na tila ba nagbabanta na handa silang gawin ang lahat upang mapigilan ang kanyang masamang balak. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Hindi naman nakasunod sa akin ang anak ng aking dating amo hanggang sa buwaba na ako ng bahay. Kinuha ko lamang ang aking cellphone at mabilis na lumabas ng bahay upang humingi ng tulong sa aming mga kapitbahay. Mabilis naman ang kanilang naging aksyon at pinapasok nila ako sa kanilang tahanan. Ako naman ay tinawagan ko si Heinz upang sabihin ang nangyari. Tumawag na rin naman ng tulong ang aking kapitbahay kaya naman ilang minuto pa lamang ay dumating na ang mga pulis na malapit sa aming lugar. Nakita ko pa na pumasok sila sa aming bahay at narinig namin ang isang putok. Pagkatapos nga ay tumahimik na ang paligid. Isang saglit pa nga ay nakita naming dala-dala na ng mga pulis doon ang anak ng dati kong amo. Tulala ito at palingalinga sa kanyang paligid. Doon lamang ako lumabas sa aking pinagtataguan at agad na ikinuwento sa mga pulis ang mga nangyari. Nangako naman ang mga pulis na hindi na makakalabas pa ng kulungan ng nasabing kriminal. Agad naman silang umalis at sinabihan ako na sumunod na lamang sa presinto kapag dumating ang aking asawa. Pagdating nga ni Heinz ay agad kaming dumiretso doon upang magbigay ng aking pahayag. Matapos ng mga proseso ay pinauwi din kami. Bago umuwi ay nakiusap ako sa aking asawa na muling dumaan sa libingan ng aking mga dating amo upang magpasalamat sa kanilang ginawang pagliligtas sa akin at nangako na habang buhay ko itong aalalahanin. Matapos nga po ng araw na yon ay nagpasya kaming mag-asawa na sa Pilipinas na lamang manirahan. Naiwan din kasi sa akin ang trauma ng pangyayaring yon at hindi imposibleng mangyari itong muli. Bagaman at hindi kasing rangya ng buhay namin sa Amerika ang buhay namin dito, ay masaya naman kami dahil panatag ang aming kalooban na walang anumang mangyayari sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras ng pagbasa ng aking liham. Lubos na gumagalang, Cassandra. Ang akala natin na minsan ay kaluluwang gusto tayong saktan ay minsan siyang nagiging dahilan upang tayo ay maligtas. Tulad ng kwento ni Cassandra, bagaman at naging bulag siya sa mga kaganapan, ang pagmamahal para sa kanya ng kanyang mga dating amo ang siyang nagligtas sa kanyang buhay. Ang kwentong ito ay isang paalala din sa atin na minsan ay mas dapat nating piliin ang kapanatagan ng ating kalooban kesa sa mga makamundong pangangailangan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.